Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon for this wonderful day, a wonderful day of worship, isang pagkakataon para muli nating papurihan, pasalamatan, at awitan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Kaya para sa ating pangunahing awitin, walang ibang sandigan sa buhay natin kundi ang Panginoon, ano man mangyari sa buhay natin. Let's all sing Cornerstone. He shall come with trumpets.
po'y sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataong ito na kami magkanig, magkasama-sama, magpuri, magpasalamat sa inyo, at maging excited, Panginoon, na tanggapin muli ang inyong paalala para sa aming lahat. Sa kabila ng mga naging pagkukulang, pagsubok na pinagdadaanan po namin, Panginoon, loobin niyo po na iwaksin namin ito ngayon, isuko namin ito sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin kayo lang ang cornerstone, kayo lang ang pundasyon sa buhay namin. Wala nang iba, wala nang ibang solusyon. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, gawin niyo kaming karapat-dapat at kami maging kalugod-lugod sa inyo na magpuri, magpasalamat at tanggapin ang biyaya ng inyong banal na salita. Ito na lang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dahil siya lamang ang buhay na pag-asa, siya lamang ang katugunan habang aawitin natin ang Living Hope. The
silence the roaring lion. Declare the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Let us lost its strings on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. There's that lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Amen. Amen. Yes, now it's the time to praise. Bigay po natin ang mataas at malakas na papuri sa Panginoon. Let's all sing praise. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord.
keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Everything that is breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is breath, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Woo! Praise the Lord. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions.
Dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Be your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Ating pong ihanda ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Malaman kung alin sa dalawa para kay Yahweh at alin ang para kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azarel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan sa kapakakawalan ng ilan para kay Azarel. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po ay nagtataas ang aming papuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami po ay makapanambahan po sa iyo sa pamamagitan po ng pakikinig na iyong banal na salita. Sa pag-awit, Panginoon, ng mga papuri sa iyo. Na alam po namin, Panginoon, na dalangin po namin ang mga papuring awit na iyon na aming inawit ay inyong pong naging mabangong samyo sa inyo pong trono. Dalangin po namin ang pagpapasalamat sa mga awiting yon sa ginawa mo para sa amin, ang pagbibigay na iyong sarili, na ikaw, Panginoon, ang bumuhat at sa iyo, Panginoon, natuon ang aming mga kasalanan, ang aming mga kaparusahan at nang sa ganoon kami po ay magkaroon ng kaligtasan. Tunay, Panginoon, na ikaw ay banal at dapat papurihan sa araw-araw at sa bawat oras at sa bawat sandali. Sa mga oras sa ito, Panginoon, ay patnubayan niyo po ang bawat sa puso sa amin, ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan, at sa aming pong pakikinig ng inyong banal na salita mula po sa inyong alagad, Panginoon, na alam kong binuspos ninyo na inyong banal na Espiritu, na nawa, Panginoon, ang mga aral na aming maririnig ngayon ay hindi lamang matimo sa aming mga puso at isipan, bagkus, Panginoon, ito ay aming maipamuhay, at nang sa ganun, Panginoon, ay kami maging buhay na handog para po sa iyo. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay amin po idinadalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. From the far side of the castle, you held in your side, so made a way across the great divide. Left behind
You paid it down, broke my chains, freed my soul for the first time I know. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has slain, and life has flowed. But I've been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The cause of sons and daughters, we are ransomed by a Father through the blood. There is nothing stronger for the wonder-working power of the blood. The cause of sons and daughters, we are ransomed by a Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. Dear to my heart was the blood applied. Glory to His name. Good morning po mga kapatid. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon sa oras po na ito? And ito po yung start ng ating pong walang live. Pero actually meron pa rin naman po. Ito po ay ipapalabas katulad po ng announcement natin.
ito pong ating live ay ipapalabas po ng replay mamayang gabi, 6 p.m. Tamang-tama po kung kayo po may mga relatives na nasa abroad, ang start po nun parang morning, Sunday sa kanila. So kung meron po kayong mga family na kung saan ay nanonood po ng ating live, imbis na sila ay Saturday night na nag-worship, ngayon po ay saktong morning na po sa kanila. So mamaya po, pag nag-play na po ito sa ating, normally magno-notify naman po yan sa ating mga Facebook, i-send po ninyo sa inyo pong mga kapatid. Hindi, kung may mga kapatiran tayo na andito naman sa Pilipinas and working every Sunday, mahirap naman mag-worship habang nagtatrabaho. So might as well, pagtapos po ng trabaho, mamayang gabi, you can still worship the Lord. Amen po ba doon? Kaya ating pong itong ginagawa para po din sa kaayusan. Pero may mga kasama tayong live ngayon. Yung mga kapatid nating may sakit, yung pong binibisita natin, kasabay pa rin natin silang nag-worship po sa oras po na ito. So kung meron man po kayo mga kamag-anak din na nandito lang sa Liliw, tapos may sakit, hindi talaga kayang pumunta sa church, ibigay nyo lang po sa amin talaga yung Facebook na ginagamit po nila para kasama po sila sa makakapanood po ng ating live na kasabay po nito. Kaya purihin po ang Panginoon at na-miss ko po kayo. Wala po ako last Sunday at nagbakasyon po kami. Nag-check-in po kami sa community hospital overnight na kami mag-asawa. At ang inyong pong lingkod ay parang nasobrahan ata sa pagkain. At gayon din po sa pagod. Kaya hindi naman po ako nasweruhan. Kung nakita po ninyo yung Facebook ko, yun po ay gamot lang na itinurok na napakamahal. As in, laki lang po ng cook mismo, yung laki-laki kong tao, tapos ang nakalagay turok sa akin, ganyan lang kaliit. Para lang po maging maayos. Currently, okay naman po, sabi ng mga doktor, even nung check-up ko po ng Friday, pwede na daw po ulit mag-exercise. Pero kailangan magbago po ng lifestyle, at saka stress, ganyan. So talagang talagang maiksi po ang buhay natin kung tutuusin. We have to take care of everything and grab every opportunity in serving the Lord. Kaya praise be to God po. Kaya ako po naka-schedule na sermon last Sunday, na on the spot po si Pastor Justin last week. No, nag-chat ako ng 11, tulog na siya. Kaya paggising niya, ay good morning talaga. Sorry, ikaw magsisermon ngayon. Kaya ayun po, ganun po talaga ang buhay. But I want to discuss pa rin po yung pong a little bit kasi sakto yung topic natin last Sunday and our topic for this first Sunday of the month of September ay pasok pa rin. Nasa bare months na po tayo, mga kapatid. At iilan na lang, tatapos na yung taon. Thank be to God. Palakpakan natin si Lord. Kung may makikita kayong mga pictures sa Facebook na nakatayo sa bawat buwan, kung ikay nakatayo pa rin ngayong September, it is all because of God's grace. And you will overcome the rest of the year if God will permit. Lahat po ito ay tungkol sa ating pong Panginoon. So, punta po tayo sa ating pong topic. Ang ating pong topic is one of the most sacred festival o pinaka-sacred festival o ginagawa po ng mga Israelite during the time. Ito po yung tinatawag na Day of Atonement. Kapag binasa po ninyo ang aklat ng Leviticus, ito po aklat ng Leviticus is hindi ho siya nakakatuwang basahin. At hindi rin ho siya nakaka-energize basahin dahil sangkaterbang mga batas at mga kumbaga malilito kayo kasi para siyang parang bylaws, parang saligang batas. Yun po ang Leviticus. Lahat ng mga dapat at bawal nakasulat po diyan. Lahat ng mga piyesta, moral and ceremonial laws nakasulat po diyan. But interesting, kapag pinag-aralan niyo yung structure nito, alam niyo po ba, nasa gitna ng lahat ng mga yon ay ito pong Leviticus 16. At yun po ay ang Day of Atonement. All of those ceremonial activities na ginagawa ng Israelite noong panahon ni Moses, babagsak at uuwi dito sa gitna. Walang iba kundi yung Day of Atonement. Ngayon, wala na itong mga festival na ito, kung tutuusin. Pero gusto lang natin siya makita paano pinrepair ng God ang buong mundo sa pagdating po ni Jesucristo.
Kasi lahat ng mga piyestang itong ating pinag-uusapan, selebrasyon na ginagawa nila ay applicable at na-fulfill sa panahon ni Jesus. Kaya nga ang tema natin is all about Jesus. Ngayong September, ito ay panahon pa rin ng Panginoon. Everything that is happening to us is about Jesus. Amen? Kalusugan, katagumpayan, pagkakasakit, problema, pagsubok, relationship problem, hurts, everything that happening to us is all about Jesus. Last Thursday, isa sa mga takeaways ko nung araw na yon ay ang itinuro ng Diyos sa amin, at I want to share. Alam niyo po ba that ang buhay daw natin ay parang pagpapanday ng isang diamante? Nakakita na po ba kayo ng diamond? Ako hindi pa nakakita. Siguro yung mga may-ari ng mga flood control project ay nakakita na ng diamond. Pero tayong mga normal na tao na mamamayan sa laylayan ng bansa ay siguro bihirang makakita ng diamond. Pero it's so precious na alam niyo po ba that in order to see the preciousness of a diamond, kailangan itong pandayin, pukpukin, daan sa apoy. And everything in life is all about that. Kumbaga yung mga nangyayari sa buhay natin, to see the preciousness of our life, para makita natin ang ganda at ang sarap ng merong relasyon sa ating Panginoon. At first, it may be hurtful, it may be painful, hindi katanggap-tanggap, ang hirap tanggapin. But in the end, if you endure at nanatili ka at kumapit ka, you will see the beauty of life. Gayon ang gustong ipakita ng Panginoon para sa atin. At ang Day of Atonement is Day of the Lord. Let us read to give us a background of what really happened. Sabi po dito sa Leviticus, and yung 1 to 10 na lang ang babasahin natin, pagkamatay ng 2 anak ni Aaron, dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, meron tayong most holy place na hindi pwedeng pasukin talaga. Ang presensya ng Diyos sobrang powerful. Tayong mga tao, pag lumapit doon, mamamatay tayo. Sa totoo lang po. Hindi tayo pwedeng lumapit sa presence of God. So yung mga anak ni Aaron namatay, yung kapatid ni Moses. Si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. Once a year. Sapagkat magpapakita ako roon sa pamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya ay sumuway. So, ganun katindi yung holiness ng God. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niya magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupang bilang handog sa susunugin. In order for Aaron to come inside the presence of God, isipin ninyo, kailangan muna niyang mag-alay ng sakripisyo para sa kasalanan niya. Gaano tayo kapalad dahil hindi tayo nabuhay nung panahon na ito. Any moment, pwede kang mag-pray kay Lord. Tama po? Kahit nasa sasakyan ka, kasama mo ang presensya ng Diyos. Last Friday, ang topic natin is courage because the Lord is with us. Naniniwala ba kayo na kasama natin ng Diyos? Isipin po ninyo ito, hindi sila makalapit sa presensya ng Diyos. Mamamatay sila. Papatay muna sila ng hayop para lang makapasok sa presensya ng Panginoon. Siya ay maliligo, pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuotan. Linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pamigkis at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaki tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Una muna yung para sa kanyang sarili. Tapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at ang alin ang para kay Azazel o sa kalaban o kay Satanas. O para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihahandog sa akin bilang pantumbo sa kasalanan sa kapakakawalan sa ilang para kay Azazel. Ngayon, titingnan natin ano ba ang
maitutulong nito sa atin? Ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay po na ito? Before that, Day of Atonement, mayroon po tayong isa pang piyesta. At yun po dapat yung topic ko last Sunday. Ito po yung Feast of the Trumpets. Okay, sa kanila, itong Feast of the Trumpets, ito po yung pag-blow ng trumpet. Sabi ng mga manghuhula at mga nag-a-assume, kasi nga daw, ang pagbalik daw ni Jesus Christ ay may trompeta din, inaakala nila that it will happen on the same day or same date sa panahon nila. Ang Feast of the Trumpets ay parang New Year sa Israelite. Bagamat ito ay nasa later part na ng taon, pero ito po ang pinakamasayang festival ng mga Jewish people. Parang bagong taon. The same vibes na nararanasan natin kapag New Year, bagong simula, bagong taon, di ba? Parang gano'n, di ba? Lagi tayong bagong taon na magsisimula na akong magbagong buhay. Sa kanila, ito po yun. Feast of the Trumpets. They believe that God created the world on this day. No, wala namang pero isa ito sa kanilang paniniwala. It is a very happy time for the Jew, a family time. It is also, pag nag-blow na ang trumpet, it is the preparation for the next Jewish holiday, the most sacred holiday. Ito po yung Day of Atonement. Pag yun nag-blow na, ibig sabihin, malapit na ang pagharap mo sa Diyos. Sounds familiar sapagkat ito po ay nangyayari din sa atin. Yung pong simula ng tanggapin natin si Kristo, yung simula ng pagbabago natin ay paghahanda. Paghahanda po natin sa muling pagbabalik ni Kristo. Naniniwala po ba kayo doon? Ito pong Christian life natin is the preparation. Kaya nga tanong ko sa Gideon's 2 weeks ago ay, ano pong preparasyon na ginagawa nyo? Kasi malapit nang bumalik talaga ang Panginoon. Ang tawag sa kanila ay Yom Kippur or the Day of Atonement. When the trumpet is blown, it is when they start to examine their hearts. Pag sila ay nakarinig na ng trumpeta, ito po yung araw na sila po ay nagbumuni-muni na. Tinitingnan ang kanilang mga puso, nagsisisi at binabago ang kanilang mga buhay sapagkat malapit na silang humarap sa presensya ng Diyos. So it's a preparation for the Day of Atonement. Kaya tingnan natin yung una, it is the preparation, the trumpet call, the preparation for atonement. When the trumpet is blown, it is the beginning to search their heart, a resolution to change. Nung pag inihip na ang trompeta, ito po ay pagkakataon o simula na ng pagsusuri sa kanya pong mga sarili. Sapagkat nalalapit na ang kanilang pagharap sa Panginoon. Alam niyo po, kung i-apply natin ito sa panahon natin, ngayon po yung pagkakataon para magsamula ng bago sa Diyos. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko yung the Feast of the Trumpet, merong umiikot po sa kanila buong bansa. Sumisigaw, magsisi na kayo, magsisi na kayo. Nakasakay siya sa kabayo, iniikot niya, magsisi na kayo kasi nagsisimula na at malapit na ang Day of Atonement. Walang pinagkaiba yan sa ginagawa natin ngayon. Sumisigaw tayo, nangangaral tayo, we share the gospel. Why? Just like John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist? Kailangan na nating magsisi sapagkat babalik na muli ang Panginoong Jesucristo. Ito ang trabaho ng church. Ito ang ating ginagawa. Nangangaral tayo. Ipinapangaral natin hindi lang sa mga kapatiran, kundi sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Malapit nang bumalik ang Diyos. Malapit nang bumalik si Kristo. Kaya kailangan na nating magsisi. Ito'y panawagan sa bawat isa na kung saan ay maaaring nakatulog na sa ating pagiging Kristiyano. Matagal na tayong ganito eh. Aba, 70 or 50, 40, hindi naman bumabalik si Jesus Christ. Medyo, nawalang bahala tayo. Akala natin, marami pa tayong time para bumalik sa Panginoon. Pero hindi natin alam ang buhay. Any moment, pwedeng bumalik si Jesus Christ. Any moment, pwedeng mawala ang ating pong buhay. Kaya dapat, ngayon pa lang sinisimulan na nating bumalik sa ating pong Panginoon. Dito sa kanilang paghahanda, meron silang tinatawag na Days of Teshuvah o 10 araw ng pagdadalamhati o paghingi ng tawad. Wala silang ginagawa, kundi sinesearch ang kanilang sarili.
Ako ba ay naging mabuting asawa? Ako ba ay naging mabuting lingkod ng Diyos? Naging mabuti ba ako sa aking kapitbahay? Naging mabuti ba ako sa aking mga anak? Naging mabuti ba ako sa aking mga... Wala silang ibang ginagawa sa 10 araw na ito, kundi magsisi. Tingnan ang kanilang mga sarili kung saan sila nagkulang. Bawal ang pagiging mayabang dito. Bawal ang pagmamataas. Bawal ang mataas ang tingin sa kanyang sarili. Sabagat sa panahon na ito, hindi kasalanan ng ibang tao ang pupunahin mo. Hindi mo titingnan, ay itong kapitbahay ko, masama ugali nito. Itong kapatid sa pananampalataya, ibang ugali niyan. Sa panahon na ito, wala silang ibang aatupagin, kundi tingnan ang kanilang mga sarili kung saan sila nagkulang sa Diyos. You know what, mga kapatid, life as a Christian should be like this. Hindi ito patungkol sa pagpuna sa kasalanan ginagawa ng ibang tao. Ito'y pagpuna at pagtingin saan tayo nagkukulang at dapat magbago sa harapan ng Diyos. Sapat gusto ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, masumpungan niya tayo na may magpapakumbabang puso at malapit bumalik sa Kanya. The trumpet calls, the second coming. God is calling us to break from sin because He is coming. Ito pong panahon na ito, bagamat sana wag mo nang, ang hiling ko at panalangin ko sa Panginoon, sana wag mo nang i-blow yung trumpet. Kasi kapag narinig nyo na ang trompeta, ibig sabihin, pabalik na ang Panginoong Jesucristo. Huwag na nating pagtalunan kung kailan. Ang mahalaga at ang totoong sinasabi ng Biblia, mangyayari po ito. Darating ang Panginoon. Kaya dapat makipag-break na tayo sa kasalanan. Amen? Kung kayo po ay may relationship pa sa kasalanan, mahal na mahal niyong gawin ang kasalanan, ngayon po ang araw para talikuran na siya. Ngayong araw na ito, kakalimutan ko na ang pagsisinungaling, kakalimutan ko na ang pagiging magalitin, kakalimutan ko na ang mga bisyo. Bakit? I have to break from sin. Kailangang iwan ko na sapagkat gusto nating maranasan ang Panginoon. Also, now is the time to start listening to God. Kung itong mga nakaraang panahon at buwan, medyo papetik-petik sa pakikinig natin ng Word of God. Minsan habang nagme-message, nagpe-Facebook ka, tinatamad kang sumimba, tinatamad kang umaten, mag-serve. Now is the wake-up call. Magpukusan nating makinig sa Word of God. Kasi may sinasabing malinaw ang Diyos sa atin. Sabi nga kanina sa Bible study, kung hindi ka madaan dito sa konting paalaala na ganito, baka kuhitin ka ng Lord. Kasi si Lord mapagmahal, madisiplina siya bilang isang ama. So kung gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, makuha lang ang atensyon mo. It could mean masaktan ka, mahirapan ka, pero yun ay pagkuhit ng Diyos sa'yo. Because gusto ng Lord ng atensyon natin. Gusto ni Lord makinig tayo sa Kanya. So that we can dedicate our life in serving the Lord. To be always ready for His coming. Walang makakasinong makapagsabi kung kailan darating ang Panginoon o kailan darating ang kamatayan sa atin. Kaya ngayon pa lang, magandang paalaala na ito sa atin. Linggo-linggo natin ginagawa ito. Ito'y pagpapaalala that we need to search our hearts and our lives. Kailangan na nating gumising. Malapit na pong bumalik si Kristo. Sabihin nyo sa katabi mo, gumising ka na. Malapit na. Sabihin nyo, malapit na. Dahil totoo pong malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Ngayon, punta tayo dun sa Day of Atonement, the role of the high priest. Alam niyo po ba na ang high priest ay nagpe-play ng malaking part para po sa forgiveness ng kasalanan ng bansang Israel? Kung wala pong high priest, there is no way that they can approach the throne of God. Walang tagapamagitan sa kanila. At hindi makakalapit ang bansang Israel, hindi sila mapapatawad sa kanilang mga kasalanan at hindi nila mararanasan ng Diyos. Malaki ang utang na loob nila sa mga high priest. At talagang iyon ay inintensyon ng Diyos sapagkat may ibig sabihin po ito. Sabi, the need for atonement. Sabi, katulad ng binanggit, God's holiness is powerful. Sobrang powerful ng presensya ng Diyos. It can bring life. People can come into His presence, can't come into His presence if they are sinful or corrupted. Hindi ka pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos kapag ikay nagawang kasalanan. Sabi ng Bible, lahat ng tao nakagawa ng kasalanan,
Kaya walang pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos. The best illustration of holiness of God, yung araw. Di ba ang araw, nagbibigay buhay? Pag walang araw, mamamatay tayo. But at the same time, kapag ang tao o ang mundo napalapit sa araw, sobrang powerful ng sun, mamamatay po tayo. Same thing with the holiness of God. Ang holiness ng God ang nagbigay buhay sa ating lahat. But at the same time, kapag tayo lumapit dito, dahil sa ating imperfection and sin, mamamatay po tayo. Walang pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos. So kailangan natin ng tagapamagitan. Kailangan may pumunta sa Kanyang presensya. We can come into God's presence or come into relation with Him on our own. Hindi mo kayang gawin sa iyong sarili ang makabalik sa Diyos. Kasi may kasalanang humahadlang sa paglapit natin sa Diyos. We need to understand na hindi natin kaya ito sa ating mga sarili. Hindi mo kaya. Kahit gano'n ka kasipag sumimba, kahit gano'n kadami ibigay mong offering kay Lord, kahit gano'n karami ang ministering ini-involvean mo, you cannot come into relationship with Jesus or with God on your own. Kailangan merong kang padrino. Kailangan ng high priest na pupunta doon sa presensya ng Diyos. So the role of the high priest, nagsusuot siya ng hindi niya karaniwang damit. Kasi ang totoong itsura po ng saserdote, marami ang mga nakasabit sa katawan niya. Marami mga 12 mga nakasabit that represent the Israel. Tapos papasok siya doon para iwisik yung, number 1, para sa kanyang sarili. Kailangan niya munang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Kasi kapag hindi siya napatawad sa kanyang kasalanan at ang kanyang pamilya, pagpasok niya doon sa most holy place, patay kagad siya. Alam niyo po ba na itong Day of Atonement, yung mga high priest na yan, meron pong kadena sa paa. Tapos may kalembang. So pag pumasok sila doon, naririnig na yung kalembang, ibig sabihin buhay pa yung high priest. Pero kapag hindi na nila narinig yung kalembang, ibig sabihin may maling ginawa yung high priest, ihigitin nila yung kadena para mahigit nila yung wala ng buhay nilang high priest. So very crucial. At once a year, nagtatalaga sila ng magiging pinakapunong saserdote. At napakaganda po ng role na yan sapagkat sabi sa Hebreo, sa makatuwid, si Jesus ang ating pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan, pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Sabi, si Jesus daw ang ating greatest high priest. Hindi niya na kailangan maghingi ng tawad. Wala namang kasalanan si Jesus eh. At isang beses lamang niyang kailangan gawin ang pag-aalay para sa kasalanan ng buong mundo. Minsan lamang naghandog si Jesus. Sa Tagalog, pag sinabing minsan, isa lang. At ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Matindi ang sakripisyo ng Panginoon. Una, siya yung ay aalay. Siya yung kordero. Pangalawa, siya din yung high priest na naghandog ng kanyang sarili para sa atin. We can't come to God, but because of Jesus, we have now the full access into God's presence. Amen? Palakpakan po natin si Lord. It was Jesus who opens our way into God's presence. Kung hindi kay Kristo, lahat ng panalangin natin hindi madidinig. Ngayon po bang 2025, taas po ang kamay yung maraming answered prayer. May iba, wala po kayong answered prayer. Kung hindi dahil kay Kristo, lahat ng panalangin natin tatalbog. Lahat ng panalangin natin hindi aabot sa Diyos, sa Ama. It's all because of the sacrifice of Jesus. And yung pagiging mediator ni Jesus ang naging dahilan bakit ang ating mga panalangin dinidinig ni Lord. Bakit natin nararamdaman na parang ang kasama ko ang Panginoon sa lahat ng oras? It is all because of Jesus.
Walang ginawang effort ang mga tao. Nung panahon ng Israel, wala namang ginagawa yung mga tao. Alam niyo po kung nasaan yung mga Israelite habang nagde-Day of Atonement? Nasa labas. Naghihintay. At ang tumatrabaho, walang iba kundi yung high priest. So the Day of Atonement o Yom Kippur is all about the high priest. In our day, it's all about Jesus. Ang panambahang ito ay hindi para sa mga effort na ginawa natin para sa church. Hindi ito para sa atin. Everything is about Jesus. Amen po? Wala tayong ambag sa kaligtasang ito. It is free, libre. Kaya naman tayo nagpapakabuti, kaya naman tayo gumagawa ng ganito, sapagat ito yung dapat nating maging buhay sa pagpapalayang ginawa ni Kristo para sa atin. The people will do nothing. Just wait in humility and faith. Naantay nila yung high priest. Sana patawarin at tanggapin ng Diyos yung aming mga handog. It's not about our efforts and works. It's about our faith in Jesus. Kaya nga ang hamon ni Kristo lagi sa atin, mabuhay tayo sa humility. Ayaw ng Diyos sa palalo. Ayaw ng Diyos sa mayabang. Bakit? Kung tutusin, wala naman talaga tayong ipagyayabang. Lahat ng meron tayo dahil kay Kristo. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Maging ang pagpasok natin sa langit, sa muling pagbabalik niya, it's all because of Jesus. Hindi ba't magandang dahilan yon para magpasalamat? Ang gulo-gulo ng mundo natin, mga kapatid, tama po? Pero alam niyo po, isang bagay na dapat niyong ikatuwa, all because of Jesus. Lahat ng yan, may purpose, all because of Jesus. Hindi mawawalang bahala lahat. Lahat po ay may purpose, may hustisya dahil kay Kristo. Kaya nga huwag ipagmalaki ang nagagawa sa church at sa buhay. Anong ibig sabihin nito? Huwag nating, ang hamon dito, if you have achieved something in your life, kung maganda ang iyong katatayuan sa buhay, maganda ang iyong ministry record sa Panginoon, mabuti kang kapitbahay, mabuti ka. Alam niyo po, ang sabi ng Diyos at paalaala sa atin, huwag mong ipagmamalaki yan. Huwag mong isusumbat yan sa mga tao. Sapagkat lahat yan dahil sa biyaya at sakripisyo ni Kristo. Kung hindi dahil sa Diyos, wala ang lahat ng yan. Huwag nating sasabihin, deserve ko ito. Kasi tandaan ninyo na message natin ito sa Holy Week, yung we get what we deserve. At ang deserve sa atin talaga, impyerno. Pero ang bait ng Diyos, narito tayo. Ano man ang iyong mga pagpapalang natatanggap sa buhay, lahat yan dahil kay Kristo. Kaya huwag kang malulungkot. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi lahat ginagawa ng Diyos para sa atin. Just be humble and have faith in the Lord. Okay, mga kapatid, pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa Panginoon. Pangatlo at huli, yung role naman ng scapegoat. At nilagyan ko ito na symbolize of God's mercy. Dito sa pagkahandog nila, meron 2 kambing. Yung unang kambing, sakripisyo sa kasalanan. Yung dugo niyang winiwisik doon. Tapos may pangalawang kambing. Itong pangalawang kambing na ito ay tinatawag nating scapegoat. Yan. Kaya nga nauso ito eh. Kahit nga sa Senado o sa di ba, may tinatawag na scapegoat. Yung bang sa kanya ibubuhos lahat ng sisi para maabswelto ang lahat. Siya yung makukulong, siya yung pahihirapan, siya yung hain, para ang lahat makalusot. Ay naririnig natin yan pag nakakapanood tayo ng mga corruption sa TV, di ba? Ay, yan ang scapegoat. Sa kanya ibubunto ng lahat. At yung term na ginamit natin sa scapegoat, tama, kasi sa Bible ganon. Yung scapegoat, ang kukuha ng lahat ng kasalanan ng tao. And it still represent Jesus. Sabi, doon sa second goat, yung high priest, iko-confess niya doon sa kanyang ulo lahat ng kasalanan ng bansa. Tapos yung scapegoat, palalayain sa wilderness. At yung kambing na yon, hindi na babalik kailanman. Ano po ibig sabihin nun?
The scapegoat took away the sin. Bit-bit niya yung kasalanan. And was sent to wilderness, never to return. Bit-bit niya yung kasalanan ng bansa at hindi na siya babalik. Hindi na babalik ang kasalanan. The scapegoat was sent outside the camp. Jesus is our scapegoat. Siya ang kumuha ng lahat ng sisi. Siya ang kumuha ng lahat ng pagpapahirap. Became unworthy so that we may be worthy. Siya ang nahirapan upang hindi tayo mahirapan. Become unworthy so that we may be worthy and welcome into God's family. Kaya nga isinigaw ni Kristo, di ba? Doon sa krus, anong sabi niya? Ama, bakit mo ko pinabayaan eh? Naramdaman niya na wala yung Ama sa kanya. Kasi kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao. Naramdaman niyang siya hindi welcome para tayo ay i-welcome sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid, anak na po tayo ng Diyos. Hindi ho dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo. Kinuha niya yung mga kasalanan. Ang gusto ko pong tingnan natin, yung scapegoat, pag lumabas na, hindi na siya babalik. Ang kasalanang kinuha na ni Kristo, hindi na dapat bumalik sa iyo. Pagpapakita ng awa ng Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ngayon. Papatawarin ka sa iyong mga kasalanan, pero hindi na dapat bumalik ang kasalanan na ito. Hindi na siya pwedeng ibalik sa iyo ng kalaban. Huwag mo nang pababalikin ang kasalanan na ito. So our scapegoat is Jesus, who took everything from us. So what is the lesson? Dito tayo magtatapos. Ano ang itinuturo sa atin na dapat nating isabuhay ngayon at tandaan? Number 1, pinatawad na tayo ng Diyos. Kinuha na ng Diyos ang kasalanan natin. You need to forgive yourself. Baka may mga kapatid dito na hanggang ngayon sinisisi pa rin ang kanyang sarili sa kung ano man ang nangyari sa iyong buhay. You need to forgive yourself kasi pinatawad ka na ng Diyos. Sabi nga nila, ang pinakamahirap patawarin, hindi daw ibang tao. Ang pinakamahirap patawarin ng sarili. Lagi mong kukwestiyonin ang iyong sarili, saan ka nagkulang, anong hindi mo nagawa, bakit ganito ang nangyari sa iyo. You have to forgive yourself. Hindi mo na identity ang iyong pagkakamali sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, patawarin mo ang iyong sarili. Pangalawa, since we are talking about scapegoat who never return, paalala ito, huwag mo na rin namang ibalik ang kasalanan sa buhay mo. Yung kasalanan pinatawad na sa iyo ng Diyos, na naging dahilan maaari ng ating mga nagiging pagsubok sa buhay, huwag mo nang pabalikin sa buhay mo. Huwag mo nang pabalikin. Sabi nga ni Jesus doon sa isang pinagaling niya, huwag ka nang babalik sa pagkakasala. Baka masahol pa dyan ang mangyari sa iyo. Pangatlo, dahil ito'y patungkol sa pagpapatawad, pinatawad tayo ng Diyos, pinatawad ng Diyos sa mga tao, release. Sabihin niyo nga po, release. The wrongs others have done to you. Matuto kang magpatawad. Inalis na ito ng Lord. Kaya yung sama ng loob, hindi pagpapatawad na binibigay natin sa iba, tanggalin na po ninyo. Kayo din po ang pahirapan yan. Baka magkasakit po kayo pag lagi kayo may sama ng loob sa isang tao. Learn to forgive sapagkat pinatawad din tayo ng Diyos. Next, lahat ay galing sa Diyos. Huwag maging mapagmalaki. Huwag nating i-boast anything. Maging mapagpasalamat. Everything that we have is because of the Lord. And last, ang hamon ko po sa inyo, laging suriin ang puso mula sa kasalanan. As we prepare for the bread and the cup, suriin po natin ang ating mga sarili sa mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa turo ng
Day of Atonement at pagpapakita ng degree ng sakripisyong ginawa ni Kristo para sa amin. Sobrang thank you po, Lord, kasi ikaw ang naging dahilan kung bakit meron kami ng lahat ng bagay. Patawad sa pagmamalaki na ang tingin namin sa aming mga sarili magaling. Pero totoo, lahat ito'y biyaya mo at galing sa iyo. Kaya dapat kami mapagkumbaba. Lagi naming tingnan ang aming sarili kung anong itsura namin sa iyong harapan. Lagi naming suriin ang aming mga sarili kung kami hindi nagiging karapat-dapat sa iyong harapan. Upang sa gayon, patuloy naming maranasan ang presensya mo. Lord, help us also to forgive others. Help us to forgive ourselves kung kami man po ay nagkulang sa aming mga sarili. Kaya Panginoon, patuloy kaming lumago sa pananampalataya upang marami pa kaming mga tao ang mahikayat sa pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At sa pagkakataon pong ito, ay aawit po tayo ng isang awit ng panawagan. Kung meron man po dito ang nasa taas o nasa ibaba na hindi pa binibigay ang kanyang buhay sa Panginoong Jesucristo, habang inaawit natin to, you can search your heart and you can come forward and accept Jesus as your personal Savior. Siya sa atin mo, Gamitin din po natin ito to search our ang hearts. puso Tingnan po ninyo kung saan kayo nagkulang. sa kasalanan. Kung kayo nagkulang bilang isang asawa, anak, kapatid, lingkod ng Diyos. Gusto ni Lord na ma-experience natin ang kanyang presensya. Repent, for the kingdom of God is here. Sarap ng banal mong trono, lumalapit, Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa isang bundok may krus na nakatiri, matanda ng kahirapan. Mahal ko'y kunang walang kaulili, ang sakop sa sanglibutan.
Dadalhin ko ang lumang hutong ang kapalit na lubog. O ang lumang Kristi, langgihan ang mundo, ngunit nakit niya ako. Kaluwang at iyan ay kanyang iniwan, krus sa Kalbaryo'y pinasa. Magalang ako sa lumang krus, maalugod akong maglilingkod. Dadalhin ko ang lumang krus, hutong ang kapalit na lubog. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanuno, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kalhaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo pong lahat ay magsagot manalangin. Dakilang Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po'y dumadalangin sa inyo at nagpapasalamat sa pag-oras pong ito na muli po kami po ay alalahanin namin ang pakikipagtipan mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong katawan at dugo na siyang isinagripisyo mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Upang aming makamtan, Panginoon, ang kaligtasan, upang, Panginoon, ang aming mga kasalanan ay iyong mahugasan ng iyong dugo. Dalangin namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito ay pakalinisin mo ang mga puso at isipan ng bawat isa. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, maging ito man po'y sadya o hindi. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtanggap po namin ng iyong katawan at dugo, ng iyong tinapay at ng sarong ito, ay maging itong pagpapala sa bawat isa sa amin, sapagkat alam namin na kayo ay dinadakila namin sa iyong ginawa na sakripisyo at pagliligtas sa amin. At nawa, Panginoon, ay hindi ito maging kahatulan sa bawat isa. Bagkus, Panginoon, ay may angat namin, may taas namin ang kapurihan lahat sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.
Tayo po'y magsitayo. Atin ang pakinggan ang sinasabi sa 2 Korinto 9 at 6. Dalawa't sinasabi ko ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani naman bahagyana. At nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Purihin tayo sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong tinig at ang bayang ito'y iyong pagkagaling. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos. O Diyos. O Jesus is mine. He's been my fortune in the fight, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is unreal. I know the honor of tomorrow is over my stead.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He'll never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He'll never fail. Saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lumang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandaling ito'y muli po kami nagtataas ng tinig at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Dahil sa iyong kabutihan, muli kami nakapaglingkod sa umagang ito bilang haing buhay at naging pananambahan sa umagang ito. Panginoon, sa mga sandaling ito'y taos puso ang pagpapasalamat namin sa nakaraang mga araw na iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa kabila, Panginoon, na minsan ay nagkakaroon kami ng hindi magagandang experience sa aming buhay, hindi yun nagiging dahilan dakilang Diyos upang kami, Panginoon, ay lumayo sa iyo, kundi bagkus, Panginoon, sa pamamagitan ng mga ganitong mga bagay, lalo kaming lumalapit at nagtitiwala sa iyo. Kaya, Panginoon, sa susunod na mga araw, muli kinaumagahan ang aming paglakad sa sanlibutan ito, muli sa aming paghahanap buhay, sa aming pakikisalamuha sa mga tao, muli, Panginoon, mo kaming ingatan upang sa magkaganon, sa susunod na mga araw, muli kaming masumpukan mo na naglilingkod sa iyo sa iyong bahay-sambahan. O dakilang Diyos, muli, Panginoon, ilayo mo kami sa anumang uri na sakuna, ilayo mo kami sa masasamang tao na nagbabanta ng panganib sa aming mga buhay, upang sa magkaganon ay muli kaming makapamuhay at makapaglingkuran sa iyo. Ngayon din, dakilang Diyos, dagdag namin dalangin, Panginoon, kagaya ng aming mga inaawit sa iyo, yung pagtitiwala namin, Panginoon, ang tunay na pagtitiwala namin sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay magkakaroon ng katuparan, ng mga kahilingang nasa aming mga puso at aming mga isipan, kung taos-puso namin pagkakatiwala ang aming buhay sa iyo. At lahat ng ito ay magiging payapa o ito ay muli namin ilapit sa iyo. Kaya, Panginoon, sa mga personal na mamang
kahilingan ng iyong mga anak na nandito. Alam namin, Panginoon, na ang bawat isa sa aming mga puso at mga isipan, may mga dalangin inihibig sa iyo na aming inaantay ang kasagutan. Ikaw, Panginoon, ang makakaalam at makakasagot ng lahat ng mga bagay na ito, kaya't ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Datapat ang lahat ng mga bagay ay hindi sa aming kahilingan mangyayari, kundi sa kahilingan mo at iyong kabutihan. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Sumainyo ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Little Church of Christ 1904. Thank you and God bless.